Hallelujah, oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Awa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ang manunubos. Hallelujah, hallelujah, oh, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling napakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at 2 alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako." "Sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka. Subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang. Subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makauhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon iyon." Na marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit gaano karami ang isda. "Halikayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila. Gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Easter po. Ngayon ay Biyernes, sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay at unang Biyernes po ng buwan ng Abril. Sa pagpapatuloy po ng kwento na kung saan si Jesus ay patuloy na bumibisita, nagpapakita sa kanyang mga alagad para buhayin muli ang kanilang mga kalooban. No? Hindi naman, siguro, no? Naintindihan ni Jesus ang emosyon ng isang tao dahil si Jesus ay isang tao din. No? Totoong tao at totoong Diyos. Yung kanyang kamatayan ay nagpapatunay na siya po ay tao. At yung kanya namang pagkabuhay ay nagpapahayag ng kanyang tunay na pagka-Diyos. At dito po, no, mas subukan natin na tingnan din kung ano ang nais na iparating ni Jesus sa atin
sa kanya pong pagpapakita sa mga alagad. Ikatlong pagpapakita na ni Jesus ito. So, ibig sabihin, mayroon ng naunang dalawa na nagpakita si Jesus. Pero sabi dito sa kwento, matapos yung huling pagpapakita, yung pakikipag-usap ni Jesus sa kanila, yung pangalawa ay yung nagpakita siya doon sa kung nasaan sila, sa silid, kung nasaan sila, at ang sabi nga ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Pagkatapos nun, ang sumunod na kwento, sabi ni Pedro, dahil nga si Pedro ang medyo tinitingala na at sinusundan na ng mga alagad. Kung anong sabihin ni Pedro bilang tagapamuno, yun ang gagawin ng kanyang mga kasama. So na umaayon na ito sa kanya. Sabi ni Pedro, mangingisda ako. Matapos to na magpakita si Jesus. At ang sabi ni Jesus, umaalala nyo po, umayo din kayo, dalhin ninyo ang mabuting balita, yung pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay ipahayag din ninyo. Yun yung binigay na bilin ni Jesus doon sa huli niyang pagpapakita. Pero dito, sabi ni Pedro, mangingisda ako. Nagbalik sila sa dati nilang trabaho. Di ba marami sa kanila mangingisda? Nagbalik sila doon. Di ko alam kung ano bang nasa isipan ni Pedro at ng mga alagad kung bakit gusto nila ulit mangisda. Pero sa kalaunan, sabi nga magdamag silang walang nahuli. Kahit gaano sila ka-eksperto, kagaling, wala silang nahuli. Maliban na lang nung magsalita muli si Jesus sa kanila at sundin nila kung saan dapat ihulog ang lambat, doon sila nakahuli. So, tingnan natin yung aspetong ito. Sabi kasi, mangingisda ako. Parang di ba, ang madalas ko pong sinasabi, ang mensahe ng pagkabuhay ay magdulot din nawa sa atin ng panibagong perspective o pagtingin sa sitwasyon na kung ano man ang kinalalagyan natin. Ano man yung katayuan natin, dahil sa diwa ng Pasko ng pagkabuhay, magkaroon tayo ng, yung mindset natin, mabago din. Kasi, di ba, kung may iwan lang doon sa pagpapahirap, pagpapakasakit, pagkamatay, at yun lang yung titinan mo, magagalit ka lang talaga. Pero si Kristo, nagpapasalamat pa kasi kailangan mangyari yon. Kailangan maranasan niya ang lahat ng hirap na iyon. Kaya nang mabuhay, yung tinuturo niya sa atin, tagumpay yun . Nagtagumpay siya. So ngayon, balik tayo dito sa mga alagad. Mangingisda ako. Iba yung mangingisda ako na gawain, manghuhuli ako ng isda, kaysa doon sa mangingisda ako. Di ba, nagkakaroon ng pagbabago? Mangingisda ako, kaysa doon sa mangingisda ako. Kung ano man, paano mo iintindihin at uunawain na may pagbabago na sa buhay mo. May ibang mission, mangingisda ka, pero ngayon ay sa ibang pamamaraan at sa kung paano nais ng Diyos tayo magiging mangingisda. Yung talento mo bilang mangingisda, hindi ka mangingisda, yung talento mo bilang mangingisda ang gagamitin ngayon para makakuha tayo, makahuli tayo ng mga tao na sasampa din sa bangka. Kaya nga sa unang pagbasa, di ba? Ito na si Pedro ngayon. Isang mangingisda. Pero ito, nagpapahayag na siya ng tungkol kay Kristo. Nakapagpapagaling na rin siya ng dahil kay Kristo. Isang mangingisda na gumagamit na at ipinapakilala ang pangalang si Hesus Kristo. Mangingisda siya. Pero hindi na yung nangingisda doon sa karagatan, sa tubig, kundi yung paanong
manguhuli na siya at kukunin niya. Kaya nga sabi, no, napakarami at libo-libong tao o 500 kalalakihan, higit pa, yung naniwala na at nanampalataya dahil sa pagpapahayag ni Pedro. Ngayon, sana po sa atin din, Pasko na ng muling pagkabuhay. Nabuhay na si Kristo. Ngayon, paano mo titingnan ang iyong sitwasyon? Ganun pa rin ba? Nandoon pa rin ba sa problema lang siya? Wala bang makikitang may opportunity lagi sa sitwasyon? Ngayon nga po, no, sabi nila, sobrang init. No? Sobrang init na. At namumblema tayo sa sobrang init. Pero mayroong mga taong nagiging opportunity ang sobrang init. Pag napapadaan po ako dito sa areang ito, yung mga warehouse, no? Warehouse ng mga negosyante. Para sa kanila opportunity ito. Bumibenta sila ng maraming inflatable swimming pool. Kumikita sila. Nung nag-COVID, kala natin puro problema. Pero para sa iba, opportunity. Maraming yumaman sa pagbebenta ng face mask. Parang hindi ko alam, no? Sana hindi itong bagong pertussis, bagong virus. Yung iba nag-iisip na ng opportunity. Paano magagamit itong virus na ito para kumita? Kaya lang, yung iba nga, dahil nga sa mindset, naku, kawawa naman tayo, magugutom na naman tayo, no? Wala na naman pasok. So, yung mindset. So, baunin natin, no? Kung ano ang ninanais ni Jesus na pagbabago na dapat nating ginagawa sa bawat mga kabiguan, mga pagbagsak, no, na naranasan natin na hindi lang dapat maiwan doon. Babangon tayo, dala-dala yung panibagong pag-asa, dala-dala yung bagong pananaw natin sa buhay. Amen?